Ayan, hello po mga kababayan, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo sa Pugumbiyero Village at dahil magpapasko na, meron sana akong magandang good news para kay Madeline at sa pamilya niya. Pero may nabalitaan din naman kami na bad news na galing din naman sa kanila. So ano ba yung bad news at ano yung good news? Pero alamin muna natin sa pamilya niya rito. Para malaman nyo po kung ano yung bad news natin. Halika na. Ayo! Hello? Pasok lang ako ha? Pwede? Pwede. Okay. Ay kuya. Halika. Nasaan si Madeline? Ato mapula, sir. Mapula? Bakit? Ang butaya, sir. Ako, sir. Okay. Sayang wala siya. Linggo man ngayon, wala silang pasok. Anyway, kaya kami pumunta dito. Okay, anong nangyari? Anong nangyari? Mao jud akong problema karon sir kay nganong nakalit naman jud na siya sir karon nga. Wa jud ko kasabot sir sa akong kuan ba kay sakto nga na. Nganong kalit naman siya ang ana. Makigminyo naman daw siya sir. Ay nako. Ganyan jud ako siya nga. Dili man day ka matuos sa mo nga kanang maayo ra man unta mo ang ikasulti sa imo. Dili pa jud may gusto nga magmenyo sa sayo sir amot lang po niya sa sulod siya nga una sir. Nya karon sir jud ko sakto nga kuan sir ba nang murag mabuang jud ko ana sir kay kanang ambisyon unta na ako nga makalampos siya eskwela. Nya karon nga nung abot naman siya anang dili pa jud unta ko gusto nga magmenyo siya. Yun ang sinasabi ko. Kaya, isang buwan lang nakalipas nung galing kami dito, nagpaalala na naman ulit ako. Sabi ko sa kanya, ipakita niya sa akin na ano. Ayan, mag-aasawa na. Kuan naman to sir. Kuan dito gapon natulog. Kutong gapon. Sa lalaki. Oh, sa lalaki. Kay mo ganang kuan, kay mo kuan bisag unsa na baglong sir. Kung dili jud maminaw. Yung kumaten rog dili man tana amahan ani. Bisag unsa na to pasabot. Matigas talaga ulo. Oh, tigas jud yung na tong kay masubran daw ang amuang kuan. Adi na man ang hitsa mo as. Lakaw ra nang atong laki. Yung kumatay. Kuan. Sayang purang pag kuan ni sir na pag-abot niya mo diri sa itong nag-ari ka sa una na tabangan na itong baglong gyapon si kuan Madeline. Wala gyapon nagpatuo bisag katong kada buntag hapon katong gabi sige na kung may istorya. Kanang tuluan jud namo sir kung saan kuan ba kanang maayo gud niya kuan. Murag di man niya isulod siyang kuan ba utok. Ambot lang pud niya sa siyang nakaon nganong ngayon man siya ana wala man siya namo siya gipasagdan. Kay pa eskwela man unta namo siya. Ambot lang pud niya nganong kalit man siya kuan. Ay, nako. Eh, gano'n na nga mangyayari dun sa kanya. Kasi... Mundra na sir sa di man pud mo ka butod sa kuat nga sa kuno kato. Kung masul ko man yun di man pud mo makabutod kung akong sarili. Insulto lagi. Kayo ang kumatay. Giwala man pagtulog. Murag kuanan mi katungod sir ba murag dili man niya ginikanan kay nganong mao man na istorya. Kayo ang kumatay kinabulan. Matigas talaga ulo ni Madeline. Hindi ko yung pinapakinggan eh. Ay, di... Ayun. Ano tayong magagawa dun eh. Ay, basta... Binigyan ko siya ng second chance. Eh, yun na yun eh. Nung umalis. Yung... Nito bang nakaraan lang. Nung... Asa yung manrabaho? Nang layas. Oo. Eh, nakarating din naman sa akin ng ano na... Ano nga yung bata. So, wala na tayong magagawa. Yun talaga ang gusto niya eh. Inuuna niya ang puso niya kaysa sa utak niya. Oh. Adi pabayaan nyo na. Eh, gusto niya palang mag-asawa.
di wala. Ito lang nga, ito, payo ko lang sa inyo dahil kayo naman ang mga magulang niya, no? Pero bago ako magpayo, sayang, kasi ngayong ito nga, buti nagtatagpo. Okay. May isang sponsor. Sinabihan ko, nung nakarang araw lang, sinabihan ko na yung sponsor niya na, sinabi ko, gusto niya talagang tulungan si Madeline, pero sinabi ko na story ni Madeline, medyo may katigasan ng ulo ni Mads, ganito po si Madeline, binigyan ko ng second chance, ng third chance, para maayos niya yung buhay niya. Hindi ko pa rin po sinukuhan para maayos. Sabi niya, okay lang, kasi kailangan talaga nun may mag-guide. Papadalan siya 15,000 a month. Oh. Para lang siya makapagtuloy na ng pag-aaral niya. Ano gagawin natin ngayon? Tanggap na nung sponsor na bago eh. Oh, tinanggap niya na gano'n na si Mads. Sabi niya kailangan lang talaga yan para may makatulong sa kanya, may magsuporta, financial, para magtuloy, para ganahan. Kaso, ito na ulit. At least alam din ng sponsor po natin na wala tayong magagawa. Yun na yung gusto ni Madeline, mag-asawa. Kahit magulang niya, ayaw niya ng pakinggan eh. Bisa man sa unjud ako sa kuan sir, murag man jud maminaw sir. Nga mo kay murag daan na lang jud namo siya kay di man siya maminaw. Paabot na lang jud namo say kuan saya maulahay man jud nang basol, magbasol niya sir. Wa man jud basol nga makauna. Ulahay man jud na. Maana jud ang paabot tun sa iya ha. Nakita niyo na ang lalaki? Nakita na sir. Nakapunta na dito? Di ko pa doon sa itong na daw. Itong laki. Mamanhi ka na? Wala pa sir. Wala pa man nagsabot. Wala pa man ko answer kanang ang nag-uyab manggod sila ato sir, nag-uyab daw sila. Nya ang sultos lalaki kanang padayonon pada siya eskwela. Yang amo kay murag dili naman jud may kakuan sa iya kay kada adlaw siya mulakaw, nagabi eh. Maano lang jud tuyahang kuan pamilyon na lang. Lumad po to, lumad. Bisaya sa taga kuan Mapula. Taga Mapula. Kanang dalan bitaw paingon sa kuan sa tapak. O diya sa tunga-tunga. Pila edad ng lalaki? 20 na sir. 20. Si Madeline, 17. 16 pa na Oh, sir. 16, no? Wala. Kahit ilaban nyo yan sa DSWD at ilaban nyo yan sa barangay na minor de edad pa yung anak nyo. Kung gusto talaga ni Madeline, wala tayong magagawa eh. Kung tutuusin, may karapatan ba kayo sa anak nyo kasi minor de edad? Pwede nyo pang habulin at maanuhan ng lalaki, kasuhan, na hindi nyo siya pwedeng pagminyuin. Kaya nyo yun. Ireklamo nyo lang sa barangay. Yun ay sa akin lang ha. Tinuturuan ko kayo kung ano yung dapat nyo gawin kung gusto nyo makuha yung anak ninyo at ayaw nyo pa rin pag-asawahin. Pero tanong ko sa inyo, gusto nyo na rin bang mag-asawa si Madeline o? Problema lagi sir kay giprank ka naman to. Giprank ka na ni Madeline mo. Pakigminyo naman daw. Pero ako sir, dili pa jud yung gusto unta nga makibinyo jud ang anak kay ano. Wala pa jud siya katapos siyang pag-eskwela. Bago karon murag nalibog jud ko sir kung saan jud ako nagkuan. O, di, kung ayaw mo, ikaw, nanay ka. O, di ba, katulad nung yung ano ba, masakit yan sa'yo kasi anak mo eh. Katulad ng ginagawa namin kay Ninita din. Kaya wala kaming magawa eh. Di ba? So, punta kang barangay. Punta kang barangay. Turuan ko na lang kayo kung ayaw nyo pag-asawahin siya. At masakit sa iyo, ate. Ako sir, dili pa jud yung unta gusto nga. Mahigmin jud ako anak sir. Punta ka ng barangay, ate. Punta kayo ng barangay, sa woman's desk, sa pulis. Reklamo nyo doon para makuha nyo yung anak nyo na ayaw nyo pang pagminyuin kasi 16 pa. Bawal pa yun. Oh, may DSWD doon. Walang magagawa si Madeline, minor pa siya eh. Gani sir no. Oh. Mangita kay kung asa ko magbado ulos kay kanang makatabang jud sa amo Iyon ang gawin nyo. Pero kung kagustuhan nyo na rin naman at talagang matigas ang ulo nyo at parang nasa sa inyong desisyon. Kung gusto nyo pabayaan siya kasi matigas ang ulo. Pero kung gusto nyo naman at ayaw nyo talaga at masakit sa kalooban ninyo, gusto nyo pa rin na nandito yung anak nyo, iyon ang desisyon na maganda. Pumunta kayo sa DSWD doon sa Malabog, sa pulis, sa barangay. Reklamo nyo na ganito, ganyan.
Pero sa iyang pag-eskwela sir, magtarong man siya eskwela sir. Mm. Na man istorya sa maestra na pud siya karon kay ana siya nga te kanang mutarong naman si Badilin og eskwelahan na unsa da ilahang kuan sa eskwelahan murag kuan na jud na sir kanang masabtan na jud niya ba kanang makakuha na bitaw siya kanang dako-dako nga grado. Grado. Oo. Di mao karon nga kana gali ko nganong karon naman jud ka mo ingon ana nga kanang tarong naman ta kami eskwela. Ambot lang pud niya sir. Ang nalibog Yes, jud ko ana sir kay Gusto niyo pa niya mag-asawa? Hirap ng buhay? naugan. O, pagkatapos yan, yun ang ayaw niyo. Alam ko, naintindihan naman yun dahil paulit-ulit yung sinasabi. Hello, wala naman. Ako, ate, wala na akong magagawa kasi nasa sa kanya ng desisyon yun eh. Kahit kuhanin ko siya doon, kung talagang gusto pa rin niya mag-asawa, kahit kuhanin niyo doon, balik niyo dito. Kung Kato nga talagang kuan gusto niya sir, naman mag-asawa. siya inisulti sa kuan sir nga. Ana siya nga naday siya na kuan niya. Karang wala na mo nagitabangan si Madeline sir. Tinuod ba na sir nga wala na siya tabang sa iya. Mao na mahigminyo na lang daw siya. Hindi niya talaga naintindihan. Kaya nga kami bumabalik dito, di ba? Oh, Bakit? kada punta ko may binibigay ako sa kanya. Oh, itong ano ulit, last month lang yun in November. Ngayon December. Oh, pupuntahan ko ulit siya kasi may sponsor na naman. Ano gagawin ko? Oh, hindi kasi siya natututo ate. Kahit nga hindi na siya natututo na ganyan, binabalikan ko pa rin. Gani kay karon naman siya mo kuan nga tarong na siya eskwela. Isang buwan pa lang yun. Sayang pag eskwela jud sir wala man niya gipasagdan sir kanang mo eskwela man jud siya. Unsay gi kuan siya maestra, masabtan na niya. Ya, ampot lang po niya sa barkada man gud na sir makakuan. Tinuod sa mga barkada niya. Ba't sasabihin niya na hindi ko na siya tutulungan? Kakagaling ko lang dito last month kasama si Chris na. Ganyan jud na ho siya nga. Oh. Mura man kagwa kay grado. Ako gani nga wa jud ko kasulod bisan kinder nganong makasabot man kog Tagalog. Ganyan jud na ho siya. Pero lang ko kasulti sir kay. Kanang tungod siguro ako kuan. Nga ato nga. Wala jud ka kasabot unsay gisulti nga sir nga mao ni. Karon manong nganong mao man ang imong desisyon. Pero bago pa rin sila nagkuan sir katong November 22 pa to nag-uyab daw sila sir. Tong kuan sa Malabog. Kabago-bago lang siya nakita dun. Asawa ka. Ay, naku si Madeline talaga. Kaya yan ang gusto niyang buhay ate. Wala tayong magagawa dun eh. Eh, yun na yung gusto niya. Oh. Makita na. Nako. Napupunta na siya doon eh. Oh. Magulat ka dun. Wag naman sana. Maagang mabuntis. Mao jud. Mao na lang jud na iyang kuan. Ay, nako. Anong plano nyo? Sis no kay nakpat. Kan siya jud ang doon na to sir kay kuan. Di man dito kabo. Kay siya man to ang Manimalay, ano ta? magdesisyon. Mamalay na daw eh. Paano kung mamalay na? Kasi malay na siguro. No. So, di ka. Ambot lang pod na sir ay kay may kuan wala pa man jud ni kuan jud ang inahan sa lalaki dere nga mao Oh. adlaw. Kaya nga, kung ayaw niyong pang pagmenyuin si Madeline, ang desisyon mo daw, kung mamamalay sila dito, punta ka sa barangay. Para makausap ang kanyang ginikanan ng lalaki, na bawal pang pagmenyuin si Madeline, na desisyon nyo na yun na wala na po ako doon. Pati pulis. Pwedeng madakip ang lalaki. Oh. Minor pa yun eh. Minor pa. Pero kung kagustuhan na talaga ni Madeline yun, wala tayong magagawa. Pero kung pinaka-the best dahil nanay ka, nasasaktan ka, yun ang gawin mo. Ate Sadeline, pumunta ka ng Malabog. Pero sasabihin naman dun, pag nandun kayo, kasi katutubo, aayusin nyo lang. Huwag ka pa rin pumayag kung gusto mo talaga. Magreklamo sa DSWD. Bisaya man ang ano rin. Ha? Bisaya ang lalaki. Lalo na yung Bisaya ang lalaki. Bisaya. Ya, karon sir kon pananglitan sir kon Mm. dili na to mahigmenyo ang kuan. Asa man ako napapuyon si Madeline kun mahadlok naman tong lalaki sa kuan kun ako ipadakop. Dito mo pa anuhin si Madeline. Dito siya. Anak mo yun eh. Para magtino siya. Baka yung ano niya day, yung concern niya,
pag pinigilan niya, Mm. halimbawa ipapulis niya, Mm. pag kasi madilim, siyempre Lumayo. magagalit sa kanya, lalayas din. Hindi, ibigay mo sa DSWD. Makita niya. Dali mo sa DSWD siya. Matigas ulo niya eh. Para ma-realize niya mga ginagawa niya. Diha na lang jud sir kay aron makuan pa jud na yang kuan. Tapi siguro lalim nga kuan, may minyo jud. Tigas ulo ng batang yan. Kaingon pa gani sir katong yang mga manghod na sa mga kaate. Mm. Pasalamat pa gani mi na kuan makatabang-tabang na pa sa ano makabuhi po sa mo. Na kay allowance. Mm. Nangon mo sulod man kaingana. Wala din makatabang din sa akong sa tuwang papa. Wala na. Kay ngano mo sulod naman kaingana na kuan Ay, trabaho. nako. Basta ako, ate, wala na akong magagawa kung talagang gusto niyo mag-asawa na. Wala na. Ginawa ko naman na lahat ng pwede namin gawin para ma-save siya, matuto siya, bigyan ng lesson. Ayaw niyang pakinggan. Ay di, pabayaan niyo. Wala jud na sir ako. Kung ayaw mo namang magreklamo doon, pabayaan mo na. Pero, ay nanay ka naman eh, hindi mo naman matitiis yun. Bigyan mo lang ng lesson din. Kay lain ka sir na pag istoryahan na ko gani na di jud mo tubag. Gusto ko na ko istorya. Saan siya sa Mapola, ate? Pero pastiyan, pastiyan daw sir. Ayaw mo lola na magminyo na to siya. Ako gaging nan. Na ayaw minyo. Madilim kay nay nagtabang sa imuha. Apel tinako hilaka usahay duha ka adlaw di gyud ko makakaon ba kay hunahuna anak ko kang madilim. Kung saon man anhi naman ang laki. Ingon ako, sige paghulat ug maabot si sir, ingon ako ba. Paghabot mo nalo ka tong laki ba kay tinakuan niya ba. Abi niya katong laki na di mi kasabot og Bisaya. Ako sabot ko ingon ako. Di gyud ko mo gusto mo minyo mo kaning akong apo ba kayo. 16 pa nang edad sa akong apo. Yan eh. Kung siya ambot lang lumayan siguro to si Madeline nailumay tong laki ha. Mao lagi makuan mi. Usahay mo hilak siya. Usahay na huna-huna lang dito sa laki. Gilumayan gyud na. Na mao lagi ingon ako na adto dito paanihang kung kuan ba. Adto ta dito sa barangay siya. Ingon po na akong anak ayaw siya kay hulaton siya na to sir. Ingon siya ba. Oh sige karon kay naabot na mo. Mao lagi na kuan. Pero na mo hilak ka ba kay di pa may gusto mo minis madel kay na nagtabang. So ayan, pinapunta ko si Eddie to doon. Kasi hindi kami wala kaming pick up ngayon. Mahirap yung daan pababa ng Mapola. Taga ron daw eh. So, gagawin natin, kausapin natin tong lalaki. Ako naman, hanggang kayang isi-save natin. Kaya lang, pag talagang at least once and for all ba, sa sinukuan, diba? Igina-guide ko pa rin sila mga kababayan. Talagang gusto ko silang tulungan eh. Kaya lang wala eh. Ito na yung huli. Huli na talaga itong mga kababayan, promise. Huli na to. Ayan, isi-save ko na naman siya sa magang pag-aasawa. Andun na sa lalaki. Oh. Bisaya daw yung lalaki. Ibang-iba talaga si Maylin sa kanila eh. Sorry ha, naikukumpara na. Si Maylin, nung pagmiminyuin ng parents niya, siya mismo ang umayaw, di ba? Nakita niyo nakipag-battle tayo. Siya yung umayaw, ayaw niya mag-asawa. Ito naman. Siyempre, alam ko po sasabihin ng mga tao sa atin dyan, mga viewers natin. Tigas talaga. Ba't pabalik-balik pa kayo dyan eh? At tigas na ulit, pabayaan nyo na. Madali po kasi sabihin yung mga kababayan, ano. Pero kung yung bang tinuring mo silang mga dito pamilya mo dahil sila yung lahat dito ay kumbaga nakatira. Pinabahaya natin para maging maayos kahit paano. Pinag-aral, nakapag-aral sa Luzon, umuwi dito, sinubaybay mo pa rin, ginagayad mo pa rin.
Hanggang kaya mo i-save eh. Gagawin mo parang sa anak ba natin. Hanggang kaya mo i-save, si-save mo. Hanggang kaya mo ano. Gagawin mo, gagawa ka ng paraan. Tingnan natin. Para at kung wala naman na talaga, o di, na tayo magawa. Kausapin ko lang yung lalaki talaga. Diba, ibang-iba si Mylene na ipinaglaban niya edukasyon. Ayaw niya mag-asawa. Tingnan ito, kaya nga nandito to para palagi silang i-remind. Ayun o. Yan si Mylene to, hindi niya to bahay ha. Pero nandito ang picture ni Mylene. Yan yung unang pagkakita ko kay Mylene na siya ay mag-aasawa at ayaw niya mag-asawa kaya nag-iyak ng iyak yan. Ayan o. Yan yun. Oh, sinave ko nakapag-birthday siya. Ayan o. Ayan, tama-tama o para nare-remind siya na ay, kaso wala eh. Oh, yan, si Mylene yan. Saktan-sakto na nandito yan. Ano day? Andiyan na sila. Oh, thank you. Oh. Ayun ito.